Mga kababayan, ngayong araw po ng Biyernes, December 19 na po, 2025, banta ng posibleng huling bagyong mabubuo. Ngayong nalalapit na Pasko, nakikita pa rin po sa tinatawag natin na Tropical Cyclone Threat Potential. Ngayong araw din po ay aalamin natin ang tatlong weather system na nagpapaulan po sa malaking bahagi po ng Luzon, Visayas at Mindanao. Pero bago ho natin yung simulan at alamin ang lagay ng ating panahon ngayong araw po ng Biyernes, ihiling lamang po ako ng pabor na i-like at i-share nyo ang ating update. Malaking bagay na po yun para sa amin. Maraming salamat po. By the way, ako po muli si Kuya Francis. Ngayong araw ng Biyernes, ako po ang inyong weather forecaster. Maraming salamat po sa patuloy na pagtangkilik at pakikinig sa ating update sa lagay ng ating panahon. So dito po muna natin titignan sa ating tinatawag po na Tropical Cyclone Threat Potential. Actually, itong Tropical Cyclone Threat Potential po na nanggaling sa Pag-asa mismo, sa ngayon ay consistent po itong nakikita na may posibleng bagyo po o banta ng bagyo na mabubuo sa nalalapit po o bago po ang nalalapit na Pasko o December 25. Meron tayong dalawang mapa dito na nakikita dito sa forecast, advanced forecast natin, which is kung makikita ninyo, December 17 o sa pagitan ng December 17 hanggang December 23, isang LPA ang nakikita na papasok po dyan sa may bandang Eastern at Eastern Visayas at Eastern Mindanao. Pero ito po ay nasa low chance na category na maging tropical depression or maging ganap po na bagyo. Pero ang nakikita kasi natin dito, the more na merong mga iba't ibang weather system, nakaka-apekto yan para ma-develop po ang isang banta po ng bagyo. Sa December 24 naman, o itong nalalapit din na Pasko hanggang December 30, magiging dalawa yung banta ng low pressure area, pero parehas nasa low chance na category para maging isang ganap po na tropical depression or mahinang bagyo. So ang sinasabi natin dito, may tsansa pa rin tayong nakikita na merong mabubuong sama ng panahon ngayong nalalapit na Pasko at pagkatapos po ng Pasko. So kinakailangan i-monitor nating mabuti yan dahil ito ay sinasabi natin na banta na magiging huling bagyo na po ngayong 2025 at tatawagin po yung bagyong Yasmin. So alam naman natin na every Pasko, every Christmas, lagi po tayo nakakaranas ng mga pag-uulan. Pero hindi naman kasi lahat ng mga pag-uulan na ating nararanasan ay dahil po sa bagyo or mga tropical depression, typhoon or super typhoon. Ngayon, aalamin po natin yung iba't ibang weather system at babalikan natin yung tropical cyclone threat potential. Tara, tignan muna natin yung pinakamapa natin ngayong araw po ng Biyernes. So ipapakita ko muna sa inyo, kung makikita po ninyo sa ating pinakamapa, sa ngayon po ay wala talaga tayong bagyong minomonitor sa loob at sa labas na ating Philippine Area of Responsibility. Makikita nyo sa ating mapa na clear tayo sa anumang bagyo. Pero laging sinasabi ng mga kababayan natin na, Kuya Francis, bakit wala namang bagyo ngayon pero may mga pag-uulan sa aming mga lugar? Lalo na po sa ilang bahagi po ng Visayas area. Ngayon po, uulitin ko, meron tayong tatlong weather system na patuloy po nakakaapekto sa Luzon, Visayas at Mindanao. Kaya ito yung nagiging dahilan ng mga pag-uulan. Hindi dahil sa tropical depression, hindi sa typhoon, hindi sa mga bagyo. So sa tinatawag po natin na forecast weather condition, isa-isahin po natin yan. Sa ating forecast weather condition, dito po sa area ng Caraga, sa may Davao region at Palawan, yung mga lugar ho na yan ay patuloy po makakaranas ngayong araw po ng Biyernes ng cloudy skies with scattered rains and thunderstorms. Dahil po sa ITCC, kung mapapansin po ninyo yung hangin ng ITCC, eto po yan, dyan po sa may bandang Mindanao. So ang ITCC ay yung tinatawag natin na Intertropical Convergence Zone o yung salubungan po ng hangin sa northern at sa may southern hemisphere. So yan yung isang dahilan kung bakit may mga pag-uulan dyan sa Caraga, sa may Davao region at sa area po ng Palawan. Yung mga lugar na yan, may mga tsansa pa rin po ng pagbabaha sa mababang lugar at landslide po sa mga landslide prone area kapag nagkaroon anumang oras ng moderate to heavy rains. So mas maganda i-monitor at bantayan natin yung mga pag-uulan na posibleng mararanasan dyan po sa area ng Mindanao. Samantalang dito naman po sa may Bicol region, Quezon, Northern Samar, Eastern Samar, ay patuloy din makakaranas ngayong araw po ng Biyernes ng cloudy skies with scattered rains and thunderstorms.
dahil po yan sa easterlies. Ngayon, ang sinasabi natin, etong easterlies kasi, ito yung isa din sa factor kaya nagkakaroon po ng iba't ibang weather system. Dahil sa easterlies, nabubuo ang shear line. Dahil sa easterlies, nagkakaroon tayo ng mga localized thunderstorms. Kung mapapansin po ninyo, tinatawag na mainit na hangin na nanggagaling sa karagatang Pasipiko ang easterlies. At ito po yung hangin na yan. Kung makikita nyo, medyo lumakas yung pressure ng hangin ng easterlies. Kaya madalas bandang hapon at minsan sa gabi ay meron tayong mga pag-uulan na nararanasan. Ganun din sa madaling araw. Naobserbahan natin yan halos ilang araw na. Pero medyo humina naman ang epekto ng shear line. Wala tayong masyadong naitatalang forecast sa mga apektadong lugar ng shear line dahil humina po siya ng humina. At eto, sa area naman po ng Cagayan Valley, sa may Apayao, Kalinga, Mountain Province, Ifugao at sa may Aurora, yung mga lugar ho na yan ay patuloy din makakaranas ng cloudy skies with light rains or yung mahinang pag-uulan dahil naman po sa tinatawag natin na hanging amihan o northeast monsoon, yung malamig na hangin na nanggagaling dyan sa may bandang hilaga po na Luzon. Kung makikita nyo, ang northeast monsoon natin or hanging amihan, medyo nagbago yung kanyang direksyon. Dati medyo pababasa dyan sa may bandang hilagang Luzon, medyo nagbago yung kanyang direksyon. Kaya naman, yung salubungan ng malamig at mainit na hangin, hindi natin nakikita sa ngayon. Dahil nga yung direksyon po ng northeast monsoon ay kapareho ng direksyon ng easterlies. So hindi sila nagsasalpukan, kaya wala po tayong forecast ngayon dito sa easterlies, sa shear line, no? O yung shear line na nabubuo dahil sa salubungan ng malamig at mainit na hangin. Samantalang dito naman po sa may Ilocos region, the rest po ng Cordillera Administrative Region at nalalabing bahagi po ng Central Luzon ay patuloy po makakaranas ng partly cloudy to cloudy skies with isolated light rains dahil po sa northeast monsoon or hanging amihan. Ang amihan naman, usually yan ay yung medyo mahihinang pag-uulan lamang. Yung tinatawag natin minsan na ambon or mahinang ulan o dumaan lamang na ulan. Hindi talaga yung nagbibigay ng malalakas sa pag-ulan yung amihan. Pero kapag yan po ay sinasabayan ng iba't ibang weather system tulad ng ITCC, ng easterlies, nadodoble yung epekto ng hanging amihan na medyo mas malamig din na ulan ang nabibigay niya sa mga direktang lugar na naapektuhan ito. So eto po, dito naman tayo sa ilang bahagi po ng Metro Manila. I-zoom natin. Ang Metro Manila, the rest po ng Luzon, Visayas at Mindanao ay apektado ng easterlies. Uulitin ko, malinsangan or mainit na hangin na nanggagaling po sa may karagatang Pasipiko. So kung titingnan po ninyo, ang pinakapangunahing weather system na nakakaapekto sa bansa natin ngayon na siya nagbibigay ng mga pag-uulan at masamang panahon ay ito pong northeast monsoon, meron tayong easterlies at meron tayong ITCC. Tanong na mga kababayan natin, Kuya Francis, ito bang tatlong weather system na yan ay baka kaapekto pa doon sa banta ng sama ng panahon na mabubuo po bago ang Pasko or pagkatapos ng Pasko. Sa ating forecast, nakikita po na magkakaroon niya ng impact. Lagi ko sinasabi sa inyo na bawat LPA o sama ng panahon na nabubuo at pumapasok sa ating bansa, nagkakaroon yan ng interaction sa iba't ibang weather system na meron sa ating bansa. For example, itong mabubuong LPA sa pagitan po ng December 17 hanggang December 23 na magsisimula po o dito po papasok sa may bandang Eastern Visayas at Eastern Mindanao ay posibleng mapalakas ng easterlies at ng ITCC. Kung sakaling pagpasok ng LPA na yan, nandyan pa rin yung ITCC at itong easterlies. Pero ang senaryo natin nakikita dito, kapag nawala naman ang epekto ng easterlies at ng ITCC at nasa loob ng ating par itong LPA at low chance category maging isang ganap na bagyo, pag naging bagyo naman yan, nasa tropical depression category lamang. So lagi kong sinasabi sa inyo, ang bagyo po kasi is iba't ibang kategorya. Yung pinakamahina, yung tropical depression, level 1 category at signal number 1 lamang yung lakas ng kanyang hangin. At yung pangalawang level naman, yung tropical storm, medyo mas malakas ng konti yan, medyo malakas ng konti kung ikukumpara natin dito sa tropical depression. Pero pag mahinang bagyo tulad ng tropical depression, more on mas marami pong ulan o heavy rainfall warning ang naidudulot niyan sa mga direktang lugar po na maapektuhan.
Eto ha, ipapakita ko sa inyo mabuti para din mapaghandaan natin. Ngayong nalalapit po na Pasko at pagkatapos po ng Pasko, posible po na dito magsimula ang banta ng sama ng panahon or LPA na may banta rin na maging isang ganap na bagyo pero low chance yan sa may Eastern Visayas. So ngayon pa lamang binabalaan na po yung mga nakatira dyan sa may Eastern Visayas. Ganun din ang nalalabing bahagi po o the rest po ng Eastern Mindanao dahil sa sama ng panahon na nagiging consistent at palagi po nating nakikita sa ating tinatawag na tropical cyclone threat potential. Pero eto po no, kapag ang isang sama ng panahon ay hindi nagbabago, kasi lagi ko sinasabi sa inyo na every time araw-araw nagbabago ang advanced forecast, ang tropical cyclone threat potential, pero may mga senaryo na hindi sila nagbabago ng kilos o hindi gumagalaw. Yun yung tinatawag natin na stationary sa bagyo or sa LPA o anumang sama ng panahon yan, yung halos hindi po kumikilos at consistent lamang sa isang lugar. So nakikita natin yan dito nga sa banta ng sama ng panahon ngayong nalalapit na Pasko. Kapag gano'n ang senaryo, stationary ang kilos ng isang sama ng panahon o halos hindi gumagalaw, ang kategorya lamang yan ay nasa mahinang bagyo, which is magandang balita ito. Dahil kung sakasakali po, ngayong nalalapit na Pasko, kung meron mang mabuong bagyo, mahina lamang. Pero like ko sinasabi, and ganun din last year, nung December din, meron tayong na-monitor na bagyo, halos parehas din ngayong 2025. Inaasahan po natin na yung mabubuong bagyo na yan ay huling bagyo na po ngayong 2025. Tinala na po ng Pag-asa yan na 1 hanggang 2 bagyo lamang ngayong December. At nakakaisa na tayo yung Tropical Depression Wilma. At kapag naging bagyo naman, etong sinasabi ko sa inyo sa Tropical Cyclone Threat Potential natin na manggagaling sa Eastern Visayas, tatawagin po yung bagyong Yasmin. So yan po yung magiging panghuling bagyo ngayong 2025. At may mga senaryo tayo kapag huling bagyo ang pumasok sa ating bansa, nagkakaroon minsan ng tinatawag po natin na rapid intensification. So yun yung mabilisang paglakas po ng isang bagyo kapag nasa loob ng ating bansa. Pero bibigyan ko kayo ng isang senaryo para hindi tayo mangambano. Ito nakikita natin sa ating advanced weather forecast and ayon na rin sa Japan Meteorological Agency at sa ating tropical cyclone threat potential na nanggaling sa Pag-asa, ay hindi ito nakikitaan ng mataas na tsansa na magiging malakas na bagyo. O pag sinabi nating malakas na bagyo, ito yung nasa typhoon o super typhoon category po. Hindi po nakikitaan, kaya hindi tayo dapat mag-worry kung may malakas ba na bagyo na paparating bago at pagkatapos po ng Pasko. Kaya ito, yung mga paalala ko, labat po gawin pa rin natin na halos araw-araw. Unang-una, importante na lagi pa rin po kayo mag-antabay sa lagay ng ating panahon. Kasi lagi ko sinasabi para din po sa mga senior natin, yung mga OFW natin dyan, yung mga nanay tata, yung mga nagko-comment po araw-araw, naku po, salamat po ng sobra-sobra sa inyo. Ang nakikita ko po talaga dito sobra yung pagsuporta nyo, kaya po mas ginagalingan ko pa at mas nagiging maligalig or mas masaya yung pagbibigay ko ng update sa inyo. Yung pag-update natin dito, hindi lamang direkta agad-agad minsan binibigyan ko kayo ng mga encouraging word or yung tipong mga positive na opinion about sa mga dapat nating gawin. So ito, lagi kayong maging updated sa lagay ng ating panahon dahil hindi lang bagyo, dahil may 3 weather system tayo nakaka-apekto ngayon, which is ang Northeast Monsoon, ang Easterlies at ang ITCC. Yung pangalawang paalala ko, ngayon po ay nakakaranas tayo ng mga pag-ulan. Pansinin nyo, etong Easterlies ay itong medyo nakapula na yan, nagbibigay ho yan ng mga pag-uulan. Kaya nga lagi ko sinasabi, importante na malinis tayo sa ating paligid. Yung mga basura ay tapon sa tamang tapunan, yung mga nakakalat sa kalye, linisin po natin, walisin natin. Kasi once na magkaroon po ng bugso ng malalakas na mga pag-ulan, bumabara ho yan sa mga kanal. Yung iba sinasabi, Kuya Francis, kahit huwag mo na isama yung sa mga basura. Kasi sila naman talaga ang mapiperwisyo dyan. Pero kinakailangan ko po kasing ipaalala halos araw-araw para ma-remind tayo. Tayo kasi mga Pilipino, kinakailangan ng reminder. O kailangan may nagpapaalala. So yung mga nakakapakinig nito ngayon, no, pa-comment kung taga saan ka at isa-shoutout po kita sa next update natin. Yung pangatlo pong paalala, lagi ko pong sinasabi, na ngayon na may chance pa tayo na mag-ayos ng bahay natin,
Hindi naman natin kailangan pagandahin, kinakailangan natin patibayin. Lalo na po yung alam naman nating alanganin yung mga bahay natin. Kasi eto, no, bigyan ko kayo ng senaryo. Ang bagyo ho, taon-taon iba-iba yan. Iba-iba ang direksyon, iba-iba ang mga lugar na dinadaanan. Maaaring yung nakaraang mga bagyo, ng mga nakaraang mga buwan, hindi nadaanan yung ating mga lugar, pero may mga tsansa kapag dating ng 2026, mag-iba na naman yung direksyon ng bagyo. At yung mga lugar na hindi niya naapektuhan, posibleng maapektuhan. Pero syempre, alam naman natin, kapag yan ay pinanalangin natin, meron tayong assurance na hindi tayo mapapahamak. Basta kasama po natin ang Diyos. Pero syempre, kailangan mang pagkilos yan. Linisin yung kapaligiran natin. Ito pa yung isang paalala ko, sobrang importante din, na kinakailangan po mag-safety tayo ng ating mga importanteng gamit. Nako, araw-araw ko itong sinasabi, may bagyo o wala, mainit man o maulan, lagi ko sinasabi yan. Kasi yan po itatatak sa atin kapag mayroong mga malalakas na mga pag-ulan. Saka hindi lamang po yan pag may bagyo, no? Kapag meron tayong tinatawag na mga heavy rainfall warning or mga severe thunderstorms, ITCC, shoreline, easterlies, nagbibigay rin ng mga pag-uulan yan. So may mga chansang magkaroon ng mga pagbabaha sa mga low-lying areas at landslide sa mga landslide prone area. So importante pa rin na safety ang ating mga gamit. Hindi lang kasi sa bagyo, bagkos kung sakaling magkaroon ng mga lindol, huhugutin na lang natin, dadalhin natin yung mga importanteng gamit natin. Eto pa, lagi ko pong sinasabi sa inyo mga kababayan ko na mag-safety tayo o mag-induct tayo ng pagkain na tatagal ng ilang araw. Yung pang Pasko na natin, no? Bigas, importante yan para hindi tayo labas na labas. Kasi minsan kasi kapag merong mga malalakas na mga pag-ulan, kahit walang bagyo, umuulan naman, alam naman natin yan. Hindi na tayo lalabas at hindi na tayo mapiperwisyo, lalo na po yung mga nakatira malayo sa city, sa syudad, yung malayo sa mga tindahan, sa mga convenience store, meron tayong stock na pagkain, hindi na po tayo mahihirapan pa. Kahit ano lang yung kaya natin. At eto pa mga kaibigan ko, lagi ko po sinasabi sa inyo, number 1, napaka-importante po ng panalangin natin sa Panginoon. Lalo na po nakikita pa rin sa ating tropical cyclone threat potential, consistent pa rin siyang nakikita, no? Pero kapag nagbago naman yan, ina-update ko naman po agad-agad sa inyo. Nakikita pa rin yung sama ng panahon. Ito po nakikita pa rin po yung sama ng panahon na mabubuo sa pagitan ng December 17 hanggang sa 23. Ulitin ko lamang para din yung mga kababayan natin na napunta agad dito sa dulo malaman nila. Yon is nasa low chance lamang na kategorya na maging isang ganap na bagyo. So, hindi tayo dapat mag-alala sa ngayon na yan naku po, may bagyo na naman. Baka sabi ni Kuya Francis, nakita daw sa advanced weather forecast o sa tropical cyclone threat potential. Yes, meron naman talagang banta ng bagyo, pero low chance lamang yung category. Kung sakaling man yan pumasok po sa ating Philippine Area of Responsibility, by next week na po yan, ay eto pwedeng kahit low pressure area ay magpaulan sa mga lugar na direkta nitong madadaanan at maapektuhan. At paglipas naman ng Pasko, December 24 hanggang sa December 30, magkakaroon pa ng panibagong LPA na magagaling po dito sa may bandang kanluran po ng Palawan. At ito po yung sinasabi natin na kailangan din nating i-monitor. Dahil like kung sinasabi, nagbabago ang kilos ng panahon, nagbabago po ang forecast. Kahit po sabihin natin na maganda naman ang panahon natin ngayon, no? Usually, yung ibang lugar maganda naman, pero nakakaranas pa rin ng mga pag-uulan ang ilang bahagi po ng Visayas, Luzon at Mindanao dahil sa iba't ibang weather system. Pero merong ilang bahagi ng ating bansa na maganda ng panahon, so samantalahin po natin, no? Ngayon, marami tayong nakikita nag-aayos sa mga bubong, ng mga drainage, nung mga nakaraang malalakas kasi na pag-uulan, grabe yung mga pagbabaha. So tayo mismo sa sarili natin ang makakatulong po sa mga bagay na yan, kung paano tayo makakaiwas po sa mga pagbabaha, kung paano tayo makakaiwas sa landslide. Napaka-importante na meron po tayong disiplina sa ating mga sarili. So tayo din ang makakatulong, so dapat palagi nating isipin na yung safety natin, no? At doon po, susundan tayo ng ibang mga kababayan natin. So, ngayon po, medyo maiksi lamang ang update natin. At pagpasensyahan nyo na po, babawi ako sa next update. Kapag meron tayong agad-agad nakita na hindi mga pagbabago sa galaw ng ating panahon at sa pagkilos ng banta ng bagyo ngayong nalalapit na Pasko, agad-agad ko po itong ibabalita. Lagi ko ipapaalala, palagi tayong manalangin sa Panginoon, magpasalamat sa mga biyaya
dahil ngayong nalalapit na Pasko, kailangan maging masaya tayo. Kung meron man tayo o sobra-sobra man yung biyaya natin, magbigay tayo ng blessing, share our blessing sa ibang mga kababayan natin. So yun lamang pong update natin sa ngayon. Maraming salamat po at God bless po sa inyong lahat.